Pamagat po ng mensahe ngayong maga is all about never-ending worries. So, pagdating sa mga worries, ay talagang hindi po nawawalan ang bawat tao. Bagamat meron naman talaga yung hindi masyadong nagwo-worry, pero marami naman sa atin, mga mananampalataya, ay para worry kung tawagin. Kunting bagay lang ay nagwo-worry na o kaya ay nag-aalala na. At kung ating titignan ang banal na kasulatan, papansin po natin na ang Panginoon hindi po ipinangako sa atin na tayo ay mag-worry o kaya mag-alala sa ating buhay. Bagkus ang kanyang pinangako sa atin ay kapayapaan. Alam natin, pag sinabing kapayapaan, yan po yung kasalungat ng pag-alala. Kasi pag sinabing worry, andyan po na tayo ay may mga samot-sari tayong nararamdaman yan. Andyan yung takot, andyan yung pangamba. Yan, andyan yung anuman mga bagay na hindi maganda na ating nararanasan. Okay. Kaya nga, kung titignan natin doon sa Isaiah chapter 41, verse 10, sabi nga roon, "Fear thou not, for I am thy God. Be not dismayed, for I am with you." Yun po yung sabi ng Panginoon. I will strengthen you. Yeah. I will help you. Yeah. And I will uphold you. With the right hand of my righteousness. Ayan po yung sinabi ng banal na kasulatan. Pero nakakapagtaka nga po minsan ay andyan pa rin yung ating pag-alala. Andyan pa rin yung tayo ay nasa trouble kung tawagin. Bakit nga ba? Okay. Kaya nga pamahalaga po na makita natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng ating Panginoon. Para sa ganoon ay yung worries na yan ay maiwasan natin. Kasi hindi po talaga maganda ang worry. Doon nga rin po sa John chapter 14 verse 17, ang sabi rito, "Peace I live with you." Ayun na naman, kapayapaan. Kung ano yung kasalungat ng worry, yan po yung sinasabi ng Panginoon. Na yan po yung kanyang pinangako sa atin. Sabi niya, "Peace I live with you." Yan po yung iniwan niya sa atin. Pero sa halip na kapayapaan yung nakikita at natutunghayan sa atin, yung kabaliktaran. So, God's intention for us is to enjoy our Christian life as we go on our journey here on earth. Ayaw ng Panginoon na hindi natin ma-enjoy yung buhay Kristiyano natin. Sa kabila ng lahat ng mundong ito ay napakagulo. Sa kabila ng lahat na maraming mga masasamang bagay na nangyayari rito sa salibutan na ito, ay nais pa rin ng Panginoon na ang bawat isa sa atin bilang kanyang mananampalataya ay ma-enjoy natin ang mamuhay bilang mga mananampalataya dito sa salibutan na ito. Kaya nga minsan nakakalungkot, may mga nakikita tayo na mga Kristiyano na wala man lang silang wala man lang tayo nakikita sa kanila ng kagalakan sa kanilang buhay. Problema rito, problema riyan. Andyan yung trouble lagi sa kanila. Andyan yung worry na parang hindi na inaalisan. Okay. So, dahil dito, hindi ngayon ma-enjoy ng isang mananampalataya yung kanyang pamumuhay bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Ano lang isilbi na sinasabi ng banal na kasulatan na binibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon? Kasi alam niyo, pagka sinasabing meron kang kapayapaan, ibig sabihin lang ay hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot, hindi ka natutrouble. Okay? Bagkus ikaw ay masaya. Tama po ba? Okay? Yung may kapayapaan,
ang nasisilayan sa kanya ay yung kagalakan at kasiyahan. At yun dapat na masilayan sa bawat isa sa atin. Hindi yung madalas na lang nakasimangot tayo. Madalas nagmumukmuk. Madalas problemado. Madalas pa o paminsan-minsan pa ay nai-stress. Okay. So, sabi ko nga kanina ay ako bilang pastor ay talagang hindi ko maiwasan din na mag-isip minsan. Pero yan po yung iniiwasan ko, yung mag-isip ng mga negatibong bagay pagdating sa ministry. Lalo na kung nakakaramdam ako ng pagod. Yan. At samut-sari yung mga dumarating na mga tawag ng responsibilidad. Okay. Na para bagang wala na bang ibang gagawa nito? Wala na bang ibang nakakaalam nito? Ayan, pero sabi ko nga wala akong karapatan na mag-question o magreklamo. Okay. Basta't alam ko, andyan ang Panginoon na tumitingin, andyan ang Panginoon na nakakaalam ko ano ang sitwasyon. So sa Kanya na lamang ako magrereklamo o kaya sa Kanya na lang ako dudulog. At doon nga sa pando na naman. Okay. So pinoproblema na naman nila. Paano raw kung iba na naman daw na pastor? Kasi malino naman sa kanila ay hindi naman ako talaga yung permanent na pastor nila. Paano na lang pastor kung iiwan mo na kami? Panibago na naman na makikisama. Ayan, ang sabi nila kasi sa akin, hindi na nila kailangan makisama dahil kilala na nila ako. Familiar na ako sa kanila. Okay. So kaya nga ayun yung kwan. So pinoproblema na nila. Yung isang bagay na hindi naman dapat problemahin. Nag-worry na sila sa isang bagay na hindi naman dapat nila ipag-worry. Kaya sinasabi ko lang sa kanila, andyan ang Panginoon. Yes, the Lord wants us to live peacefully in the midst of a troubled world. Wow. Pwede ba yun? Yes. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi po lingid sa atin at sinasabi na ng banal na kasulatan o ng ating Panginoon na talagang dito sa sanlibutan ito maraming kaguluhan tayo na mararanasan. Marami tayong mga kaguluhan na talagang haharapin. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, be of good cheer. I have overcome the world. Ibig sabihin po ay pwede pa rin tayong mabuhay peacefully. Kasi ang ating Panginoon ay naranasan niya rin yung mga yan, pero napagtagumpayan niya. Na ibig sabihin po, kung napagtagumpayan ng ating Panginoon, yung kaguluhan ng sanlibutan na ito, nung nandito pa siya at nabubuhay, ipagkakaloob din sa atin ng Panginoon yan, upang sa ganoon ay matapos natin yung ating takbuhin na masaya at hindi naguguluhan. So how can we get rid of worries and be freed from trouble? So paano nga ba ang gagawin natin? Dito po sa ating text ay meron pong two effective ways for us to get rid of worries and be freed from troubles. Ano ba itong mga ito? Ayan. Una-una is that we are to give them to the Lord. May worries ka? You are in trouble. Meron kang mga bigatin na nararamdaman. Give it to the Lord. Hindi po sinabi ng Panginoon na kaya mo yan. Harapin mo yan. Ang sabi ng Panginoon, give it to the Lord. Kaya dito po sa ating text, kung inyong mabasa, sabi roon sa verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ipaalam mo sa ating Panginoon. Yan po yung sinasabi riyan. Okay. Kadalasan, pagka tayo ay mga problema, tayo ay nabibigatan, o meron tayong mga pinag-alala, yan, iniisip, na nagbibigay sa atin ng trouble, tapos, nalalaman ng iba yan, ang sasabihin lang, ihinga mo. Sabihin mo sa amin. Okay?
Yan yung advice. Sa halip na sabihin mo sa Panginoon yan. Ibigay mo sa Panginoon. Ang advice, sabihin mo lang sa amin. Pagka nasabi mo na yan, magagaanan ka na. Doon meron sigurong kunting katotohanan yan. Pero mas maganda, mas mainam na sa Panginoon sabihin yan. At siya talaga ang ayun yung tunay na pagkakaroon ng kaluwagan sa ating dibdib. Kagaanan pagka nasabi natin yan sa ating Panginoon. Kasi siya yung karapat dapat pagsabihan natin, hindi sa tao. At maging ang banal na kasulatan, wala ngang advice sa atin na sabihin natin sa ating kapwa-tao. Ano man yung mga problema natin o worries natin sa buhay, yung mga bigatin na dinadala natin, lahat ang sinasabi ay dalhin natin o kaya ibigay natin yan sa ating Panginoon. At yan po yung na-observe ko na talagang pati mga Kristiyano nahihirapan na gawin ito. Hindi ko malaman kung bakit. Mas kampante pang mga mananampalataya na sabihin sa kapwa-tao, ano man yung mga worries nila, ano man yung mga troubles nila, kaysa sa ating Panginoon. Pero maganda po na i-practice natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. At mararanasan natin kung paano po kumilos ang ating Panginoon sa ating buhay. Minsan kasi, mga pinag-worries natin, o kadalasan pinag-worries natin, talaga wala naman tayong magawa eh. Kung tayo walang magawa, ano pa kayong magagawa rin ng ibang tao para sa atin? Nagigess nyo ba yun? Pero akala nyo lang yun, may magagawa yung ibang tao, kaya sinasabi nyo sa kanila. Pero sasabihin lang sa inyo, wala akong magagawa sa problema mo yan. Wala akong magagawa sa iyong worry na yan. Okay. So, gano'n lang naman. Tapos sasabihin, kaya mo lang yan, kaya mo. Sige lang. Hanggang gano'n lang. Wow. Pero salamat at meron tayong Panginoon. Yan po yung kanyang sinabi sa atin. Tingnan nyo, pag sinabi natin sa kanya, anong sabi niya rito sa verse 7? Sa halip na worries, peace. Sabi niya, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Na pagkatapos mong sabihin o ibigay sa Panginoon, yung mga bigatin mo, mga problema mo, o yung mga pag-alala mo, ang sabi niyan, ang kapayapaan ng Diyos ang mananatili sa inyong puso. Wow. Okay, so we are to give them to the Lord. When we are to give them to the Lord, unang-una sabi ng banal na kasulatan, we will find rest. Doon nga po sa Matthew chapter 11 verse 28. Sabi roon, come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hindi po nagbibiro ang Panginoon nung sinabi niya, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. O, hindi kapayapaan, kundi kapahingahan. So, yung kapayapaan ay ganun din naman, kapahingahan. Okay, na ibig sabihin, makakapagpahinga ka dahil meron kang kapayapaan. Yung mga walang kapayapaan, feeling yan, pagod na pagod. Balisa. Tama po ba? Pero pag ikaw ay may kapayapaan, ayan, makakaramdam ka rin ng kapahingahan. Kaya yun po yung sinabi ng ating Panginoon, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. So yung yoke na sinasabi riyan, nakasama natin siya. Ayan, dumikit lang tayo sa ating Panginoon, sa Kanya tayo sumandal. Okay, yun po yung sinabi. Kasi yung yoke parang yung dalawang hayop na pinagsama sa pamagitan ng yoke. Halimbawa, magkuha ng araro, maghihila ng araro. At yung dalawang yan, talagang magkatulong yan, magkatuwang para hilain yung araro. Okay. So, ganun doon po yung sinasabi ng pag-take my yoke. Okay, sa akin ka kumapit, sa akin ka sumandal. Hindi sinabi na sumandal tayo sa tao. Sumandal tayo sa ating kakayahan, hindi rin sinabi ng ating Panginoon.
At pangako niya, pag inilapit natin siya, o sa kanya, anuman mga worries natin, those troubles na ating nararanasan, ay bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Wow. O kapahingaan. Sabi ko nga, matanda na ako, talagang hindi ko pwedeng itatwa yan. Kasi nararamdaman ko eh. Hindi ko nakikita, nararamdaman ko. Dati, yung mapagod, nung bata-bata pa ako, parang baliwala lang yan. At saka, maya-maya, pagka nakapagpahinga lang ako ng kunti, okay na, wala na yung pagod ko. Pero ngayon, sabi ko, magdamag na akong natulog. Pakiramdam ko, pagod pa rin ako. Kasi kahapon, maghapon, nag-preach 2 beses doon sa Pando. Kasi after ng pananghalian, service kagad kami. Pagkatapos ng pananghalian, punta kami ng Alfonso para doon na naman magturo, mag-Bible study. Ayan, bukod dyan, yung pagdadrive. Sabi ko, iba na talaga. Dati naman, driver ako ng FX eh. 12 hours. Pero hindi ko nararanasan yung pagod na nararanasan ko ngayon. So, yung minamaniho ko pa ay hindi pa manual yan. Automatic. Pero sabi ko, iba talaga. Kaso nga lang, pagdating ko ng bahay, sabi nga, kain ka na, Dad. Pero sabi ko, parang wala pa talaga. Hindi ko pa kayang, parang yung, hindi ko pa magawang kumain. Pero alam ko, gutom na rin ako. Pero talagang, pakiramdam ko, kailangan ko pang magpahinga kunti bago kumain. Kaya hindi muna ako kumain. Hindi ko lang sinasabi, pagod ako. Kasi, nakalimutan ko na yung vocabulary na yan na magsabing pagod ako. Tagal ko nang hindi sinasabi yan. At ayaw kong sabihin. Okay? So maya, yan, kakain. Pero hindi pa rin ako pwedeng matulog kahit pagod na pagod. Kasi wala pa akong mensahe. Kailan ko gumawa ng mensahe? At ang paggawa ng mensahe para sa isang pastor ay ito yung most laborious kung tawagin. Pakikipagbuno. Pero salamat at meron banal na espiritu, meron ang Panginoon na tumutulong para sa paghanda ng mga mensahe. Kasi hindi naman sa akin yan eh. Pilit ko man sabihin na kaya ko yan, pero hindi talaga. Ang Panginoon lang, ang tanging gabay ko, katulong pagdating sa paggawa ng mensahe. So at salamat at meron na tayong Panginoon na masasandalan. Sa lahat ng mga pagkakataon na kailangan natin ang karamay. Sa mga bagay na iniisip natin, ipinagwuwari natin. Sa lahat ng pagkakataon na nasa trouble tayo. Sa lahat ng mga pagkakataon na may mga pasanin tayo sa buhay. Andyan lang ang Panginoon. Na kung saan libre na idulog natin sa Kanya, walang bayad. Okay? At siya ay nangako na bibigyan tayo ng kapayapaan o kaya kapahingahan. Minsan nga, impormasyon lang nahihingin mo sa mga tao, may bayad pa eh. Yan. Pero salamat ang Panginoon, hindi nagpapabayad sa atin. Libre. Kaso lang kung sino yung libre, yun pa yung ayaw nating lapitan. So we are to give them to the Lord. Ibigay natin yung ating mga worries, troubles, o anuman mga bigatin sa ating Panginoon. And we will find rest. Secondly, we will find help. Andyan ang Panginoon na siyang tutulong sa atin. Ito yung tulong na tayo ay nakakasiguro. Hindi yung hihingi ka ng tulong sa isang tao, pero alam mo, hindi ka nakakasiguro kung yung tulong na hihingin mo sa isang tao ay may ibibigay sa iyo. Yet, pag sa Panginoon tayo dumulog, humingi ng tulong, sigurado, andyan yung kanyang tulong. Sabi nga niya rito sa Hebrews chapter 4, verse 6. Mali yata ito. Dali Patawad.
Mali na naman yung naisulat ko. $16 pala. 16. Talaga. Sulat ko na nga para kwan. 16, hindi po 6. Sabi rito, let us therefore come boldly, ayan, unto the throne of grace. Sino ang binabanggit doon na lapitan natin mang sinabing throne of grace? Si pastor ba? Pag sinabing, let us come boldly to the throne of grace, wala pang ibang binabanggit dyan, kundi ang ating Panginoon. Sabi, that we may obtain mercy and find help, or find grace to help in time of need. Wow, ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon sa Kanya. Lumapit lang tayo sa Kanya. Okay? So kasi pagka tayo ay nag-worry, tayo ay in trouble, kailangan natin ng tulong. Talagang nangailangan tayo ng tulong. Yung nga lang, wag po tayong lalapit sa maling lalapitan. Kundi lalapit tayo sa tama, akma na lalapitan. Yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. At yan nga po, maliwanag po na ipinangako dyan, na makakahanap tayo ng tulong mula sa ating Panginoon. Mahirap madalas na nga tayong mabigo pag lumalapit tayo sa tao. Pero madalas, pagka nagkakaroon tayo ng nasa trouble tayo, o may mga worries tayo, o may mga bigatin tayo sa buhay, sa kapwa pa rin tao tayo lumalapit. Okay? Samantalang sa Panginoon, andyan po yung pangako na hindi tayo bibiguin, kundi andyan po yung kanyang tulong, ipagkakaloob sa atin. Ano man yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng trouble, ano man yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng worries, ano man yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Ang sabi ng Panginoon ay sa Kanya makakatanggap tayo ng tulong. Wow. Salamat. Kaya nga, lagi nating tandaan, mula pa sa Old Testament hanggang New Testament, pagdating sa tulong, yan po lagi yung pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Sa Kanya tayo hihingi. Sa Kanya tayo lalapit. Merong isang hari, hindi ko nabubuksan, doon sa Old Testament, andyan, may kaaway sila, andun na, nakahanda na sila, pakikipaglaban, pero mas marami sa kanila. Okay? Ang naisip nitong hari ay mag-hire ng sundalo ng ibang bansa upang tulungan sila sa pakikidigma. Kasi napakalaking problema yung kanilang kakaharapin. At kung kakaharapin nila sila, tinitingnan nila yung bilang ng kalaban at saka bilang nila, talagang they are in trouble. Okay? Talong-talo talaga sila, yun yung kanyang tingin. Pero yun nga, yung naisip niya, humingi ng tulong sa kapwa bansa. Ayan, binayaran niya yung mga sundalo para tulungan sila. Doon nagtagumpay sila, pero ang Panginoon hindi natuwa. Sabi niya, bakit ka nagbayad ng mga sundalong yan? Andito lang naman ako. Ayan po. Kaya makikita natin kung paano na ang Panginoon tumutulong kung tayo ay nasa panganib, nasa trouble o kaya meron tayong mga problema at mga bigatin sa buhay. Kaya dapat siya po talaga yung ating lalapitan at wala ng iba. We will find rest, we will find help, and thirdly, we will find comfort. Wow! Pag ikaw ay nako-comfort, ano pong pakiramdam mo? Pagka nako-comfort ka yung trouble, ano kayong mangyayari sa trouble meron ka? Sa worries. Di ba? Parang nakakalimutan mo yung mga yan.
umaalis. Okay? So, sino ba ang gusto na lagi na lang nagwo-worry? Sino sa inyo ang lagi na lang natatakot o gusto laging natatakot? Sino sa inyo ang gusto na lagi na lang nasa trouble? O nasa trouble yung kanyang pag-iisip, yung kanyang puso? Okay. So, siyempre wala po. Yan. At yun nga po yung mangyayari pagka idinulog natin sa ating Panginoon, yung ating mga worries, troubles, o anuman mga bigatin natin, ay makakahanap tayo ng comfort. Sabi nga roon sa 1 Peter 5:7, cast thy burdens upon the Lord. Ano pang karugtong noon? Medyo ko na ako eh. Hindi pala, casting all your care. Kaya pala hindi ko makuha. Casting all your care upon Him. Sabi yan, for He careth for you. Yun pong sinabing, for He careth for you. Wow. Yung pong pagsasabi sa atin, pag-a-assure sa atin na ang Panginoon ay nagkikare sa atin, gives us comfort upang sa ganon anuman yung mga dalahin natin sa buhay na nagbibigay sa atin ng worry o nagiging sanhi upang tayo ay in trouble o kaya ay matakot, sabihin na lang natin. Ang sabi ng banal na kasulatan ay, yun nga po, pag ikinas natin sa Panginoon yan, andyan yung Panginoon na nagkikare sa atin, na ibig sabihin yan, ay magbibigay sa atin ng comfort sa buhay. Yan. Diyan naman ang Panginoon, laging yan. Okay, na ibig sabihin talagang umaasa ka dahil andyan ang Panginoon na nagmamalasakit sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Yan naman, kung nagmamalasakit nga eh. Ano bang ginagawa nagmamalasakit sa kanyang pinagmamalasakitan? Di ba, binibigay ko anuman yung mga kailangan ng kanyang pinagmamalasakitan. Ganyan naman yan eh. Yun yung tunay nagmamalasakit na kahit man hindi tutulong yung pinagmamalasakitan, dahil nakikita yan, ibinibigay yan. Okay, so nakita natin nung nagkaroon nga po ng baha doon sa Marikina, doon sa Montalban. Ayan. So kailangan nila ng tulong. Sino ang tutulong sa kanila? Yung mga nagmamalasakit. Okay. So nakita ko rin, ang dami pupunta roon. Ayan, na mga nagbibigay. Okay, at karamihan talaga damit ang ibinibigay. Yun nga lang, talagang hindi lang naman damit ang kailangan nila. Kailangan din nila ng pagkain. Okay, ewan ko, basta't ako nagbigay noon ng kuan eh. Bumili tayo noon ng mga bigas eh. Siguro naka-4 na sako yun. 4 na kaban. Sumubra pa yun. Hindi ko na alam kung ano nang binili nila. May tubig yatang dinala kayo, no? At bumili ng mga tubig dahil kailangan din nila eh. Okay, so, ayan po, kung may nagmamalasakit ay wala kang alalahanin. Ayan, hindi ka dapat mag-worry dahil alam mo merong nag-aalala sa'yo. Tama po ba? Nag-aalala, nagmamalasakit. Ayan po. At yan po yung ating Panginoon. Pero kailangan dumulog tayo sa Kanya. Ayan po. Para maipakita natin na talaga siya yung ating pag-asa. Maipakita na siya yung ating sinasandalan. We are to give them to the Lord. Ano man mga worries natin. Fears natin. Troubles natin. God will give us rest. God will help us. And God will comfort us. Pangalawa po, o second effective way for us to get rid of worries and be freed from trouble is that we are to think positively. Alam niyo, napapansin niyo, kahit kayo siguro, ako, tinitingnan ko rin sarili ko eh. Kung ang iyong iniisip ay negatibo, pwede na pagmulan ng worries, kahit wala pang nangyayari. Na-experience ko yan noon eh, kaya sabi ko, hindi talaga pwede yung mag-isip tayo ng masama eh, o kaya negatibong bagay. Yan. Dapat lagi iniisip natin positibo. Tingnan nyo, dito po sa verse 8 at saka verse 9. Sabi rito,
Iba na naman to, no? Okay, so, Philippians. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. These things which ye have both learned and received and heard of and seen on me, do, and the God of peace shall be with you. So ginamit pa ni Paul yung sarili niya na example. Pagdating dito sa pag-iwas sa mga pag-alala sa buhay. Kung titignan natin si Paul sa kanyang pamumuhay, sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, ay marami siyang dapat ipag-alala. Many times na nasa trouble siya. Nasa panganib. Madalas talaga ay may mga dumarating sa kanya ng mga bigatin sa buhay. Pero ito nga po yung advice niya na ibig sabihin ito po yung paraan kung paano nakakaiwas siya sa pag-alala o kaya'y takot. Okay, kung makita natin talaga si Paul base sa banal na kasulatan, hindi siya natatakot maging kamatayan. Hindi siya natatakot. Basta't alam niya lang meron siyang gawain na dapat gampanan at kailangan niyang gawin ito na hindi nakakasagabal anuman mga dumarating sa kanya ng mga pagsubok, mga banta sa kanyang buhay na pwedeng magbigay sa kanya ng worry o trouble. Kaya nga, bago siya mamatay, nasabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. Ano bang mauna doon? I have kept the faith. Okay, so, ayun po yung kanyang sinabi. Na ibig sabihin, punong-puno ng pagsubok at saka kaguluhan ang buhay ni Apostol Paul. Ginugulo siya ng mga Hudyo, lalo na ng mga prophets kahit saan siya mapunta. Pero naging matagumpay pa rin. Kasi tinuruan siya ng Panginoon kung paano harapin at pagtagumpayan ang mga ito. Kaya nga ito naman sinasabi niya sa atin ito. Upang sa ganun tayo rin naman ay magiging matagumpay sa ating buhay Kristiyano at ating ma-enjoy yung ating pamumuhay bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Kasi sayang lang na tayo mananampalataya. Sinasabi natin na tayo ay ligtas patungo sa langit. Pero hindi natin na-enjoy yung buhay natin dito sa sanlibutan na ito. Sayang na sayang. At gusto ng Panginoon ma-enjoy natin, kaya nga ang pangako niya sa atin kapayapaan. Hindi trouble, hindi worry, hindi fear. We have to think positively. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, sabi ko kanina, nag-iisip na ng negatibo yung mga taga-Tarlac. Sa pag-isip nila ng negatibo, yun yung bibigay sa kanila ng worry. Paano na lang, pastor? Kung may kapalit na naman kayo. Ayan. So, panibagong adjustment na naman. O, hindi, parang hindi adjustment yung kan eh. Basta't yung pakikibagay. Okay, pastor yun, yung winuwori na nila, eh wala pa naman nangyayari. So, bakit nag-uuri sila ng ganun? Kasi nag-iisip sila ng hindi tama. Nag-iisip sila negatively. Kaya nga, minsan yung isip, yun yung bantayan din natin. Pagka dumating na sa punto nag-isip tayo ng mga masasamang bagay, ibig sabihin lang din, kasunod niyan may mga worries na yan, may mga fear na yan sa buhay natin. Minsan nga, dahil yung sasakyan, alam ko, walang stud, yung kanyang alternator. Okay, dito lang sa taas. Pero sabi ko, kung yan ang isipin ko at yun yung ikawori ko, wala na, hindi na magamit yan. Pero iniisip ko na lang, ang layo-layo lang ang narating yan mula nung binili. Ganun na yan nung binili. Sa biyaya ng Panginoon, nakakarating naman at nakakauwi. Kaya nga, ang iniisip ko na lang, pagka dumarating sa isip ko niya, andyan naman ang Panginoon na tagapag-ingat.
Yan. Hindi yan bibigay. Okay. So, kasi yung nasa baba, yun yung matibay. Kasi ganitong bolt yun eh. Ay yung sa taas, sprocket, ay parang brace lang na ganyan. Pero matibay din naman. Kaso nga lang talagang mas matibay pag nasa baba. Pero dahil wala akong alam na pagpagawan yan eh. Para mapalitan at kasi naputol, nandun na sa loob, naiwan yung bolt sa loob, magkabila lang, naputol. Naiwan sa loob yung bolt. Hindi mo talaga masuksukan ng panibagong bolt. Kaya gano'n na lang yun. Pero sabi ko, ang layo-layo, nakarating ng Apayao ilang beses, Ilocosur ilang beses, Mindoro ilang beses. Pero nakita ko yung biyaya ng Panginoon na hindi niya hinayaan. Okay. Nasisira man yung noon, ayan nga, naputol noon yung nabali, yung brace niya. Pero dito, sa Maynila. Pangalawa, yun namang bolt niya na maliit dito sa taas na nakakabit doon sa brace niya. Ang natanggal yung ulo. Sabi ko, grabe, ulo yung natanggal, ulo ng bolt. Okay. Pero yun lang, dito rin na nangyari yan. Hindi doon sa pagbibiyay sa malayo. At sabi ko, ang ginagawa namin ay gawain ng Panginoon. Alam ko, hindi hahayaan ng Panginoon na mangyari yung mga worries ko. Okay. Pagka inisip ko ang Panginoon, alam nyo, nawawala na sa isip ko yan. Ibig sabihin, kalmado na ako, okay na ako, kampante na ako. At ako ay nakakasiguro na saan man kami papunta, ay hindi kami bibigyan ng Panginoon ng anumang problema sa saksakyan na yan. So, mahalaga po yung pag-iisip ng positibo. Ano yung positibo? Ano yung positibo? Yung positibo, ito nga po sinasabi rito. Ayan, yung totoong. Ayan, minsan nag-isip nga tayo ng kasinungalingan eh, na hindi naman nangyayari. Then, yung honest na sinasabi riyan. Okay. Yung mga matutuwid. Yung mga dalisay. Ayan po yung mga positibo na binabanggit. Yung dalisay, yan po yung malilinis, walang bahid, dungis. Okay. Then, sinasabi rin yung mabuti, yung kaibig-ibig. O di ba, mas maganda yung isipin natin yung mga positibong bagay. At sabi rito yung may good report, magandang balita. Okay. Bakit? Kasi yung masamang balita, nagbibigay sa atin ng worry yan eh. Okay. Minsan nga, may paparating pa lang na bagyo. Yan. Hindi magandang balita yan eh. Tapos, sasabihin pa, signal number 4. Alam mo, unang-una na nararamdaman natin, worry. Kagad-agad andyan yung pag-worry. Signal number 4. Okay. So, bakit kasi nagbabalitang ganyan? Yung kapatid ko noon, nakaburol nga si Pastor Kevin doon noon sa Kwan, ng Sabado ng gabi tumawag. Okay, ay Biyernes ng gabi. Sabi niya, ano bang oras kayo aalis dyan bukas? Eh sabi ko, siguro mga alas 3 kasi hihintayin pa namin yung mga galing sa Duplas. Ay kung po pwede sabihin nyo, aga-agahan nila para maaga rin kayong aalis kasi darating ang bagyo at signal number 4 daw dyan. Okay, nag-aalala na kung ano man mangyayari. Pero wala rin, walang nangyari kasi wala namang bagyo. May naranasan ba kayong bagyo noon? Wala. Sinasabi lang signal number 4 pero wala naman. Umulan na ng kunti. Humangin lang parang hangin lang ng electric fan. Pero may mga nag-aalala na. Okay, so yan po yung good report, sabi rin, if there be any virtue, ibig sabihin, kung merong kagalingan, yan po, no? Yan po yung isipin natin, hindi yung parang magdadown pa sa atin, yung iyong iisipin. Okay. Yung may kapakinabangan, ibig sabihin yan. If there be any praise, ibig sabihin kung ano yung kapuri-puri, yun yung isipin natin na sinasabi. Those are things na masasabing positive. Okay? So, kaso, minsan hinahayaan natin na pumasok sa isip natin, ipasok ng dyablo yung mga negatibong bagay. Gustong-gusto ng dyablo yan eh.
Kasi pag nag-isip na tayo ng mga negatibong bagay, susunod na dyan yung mga worries, yung mga fear na hindi dapat mangyari. Pag ikaw ay nag-worry na, natatakot, marami pang pwedeng mangyari. Yan. Feeling mo, pagod na pagod ka. Feeling mo na nga pagod na pagod ka, hindi ka pa makatulog. Tama po ba? Maganda ba yun? So, we are to think positively. And if we think positively, we will be encouraged. Kagad-agad yan. Pag positibo yung iniisip mo, encouragement ang meron sa'yo. Sa halip na trouble, sa halip na worry, sa halip na fear. Pag na-encourage ka, ano ang pakiramdam mo? Okay ka. Tama po ba? Yan. Malakas ka. Matatag ka. Not only we are encouraged, but we are edified. Yun din po yung pag-iisip ng mga positibong bagay ang mag-i-edify sa atin. Wow. Kaya nga, pagkapatay ni Pastor Kevin, ang salita lang naman ng Diyos yun yung nag-i-encourage sa akin para maging matatag. Kung walang salita ng Diyos na punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng positivity, hindi ko alam. Kasi titignan ko nga lang si Kevin noon, talagang wala na Hindi ko na matagalan. Aalis kagad ako. Maaring napansin ng mga kasama ko noon yan. Pero, iba nga ang salita ng ating Panginoon pagdating sa pag-i-encourage. Ito po yung mga true, ito po yung honest, ito po yung just, ito po yung pure. So, ang pumapasok na lang sa isip ko makikita ko pa yung anak ko. So, I am looking forward for that day when the Lord will come, na kung saan hindi lang siya, kundi bawat mga mananampalataya na nauna na sa atin, ay magkita-kita tayo doon sa piling ng ating Panginoon. What an encouragement, what an edification na nakukuha mula sa salita ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na ang dyablo ang magpasok sa isip natin ng mga masasamang bagay, marunuming bagay, mga kasinungalingan, mga negatibo, na hindi dapat pumapasok sa ating isip. Pero yan po, nag-i-enjoy ang dyablo sa paggawa niyan sa atin. Lalo na kung ini-entertain natin yung mga negatibong bagay sa ating isip. Pati ngayong kuryente na naman. Minsan naiisip ako, noong nag-apply tayo ng kuryente sa Meralco, hindi pa naman tayo nawawalan, hanggang yan dyan pa naman, na-isubmit lahat yan yung mga papeles. Yung papeles mula sa Bangko Sentral, hindi ko na alam kung anong tawag doon. Meron yan hindi kasi title yan meron yan dalawang papeles yan, makakapal. Kasama na yung waiver na pinirma ni Sister Remy na itong lote ito ay pag-aari ng church. Kasi nakapangalan kay Sister Remy, pero may waiver na ipa-notarize yan. Okay. Pati na yung building permit, kumpleto yan noon. Pati yung registration sa SEC. Tapos ngayon, hanahanapan na naman Sister Betty. Hindi ba pwede, Sister, sabihin mo, nandyan lang sa inyo yung kopya? Kompleto sila, Sister. Bakit hahanapan pa tayo? I-upgrade lang naman, hindi naman tayo maka-apply ng panibago. Pero mahirap kasi mag-isip ng mga negatibong bagay. Kaya nga, sabi ko, matatapos din yan. Malalampasan din natin yan. Kasi gusto na rin natin magamit yung mga aircon. Pero dahil nga sa kailangan na ma-upgrade, sige lang. So, magtiis lang tayo, maghintay tayo. At manalangin sa ating Panginoon. Okay? Huwag tayo mag-isip ng mga negatibong bagay. Kasi pag nag-isip tayo ng negatibong bagay, sasabihin natin, baka hindi na talaga ma-upgrade to. Huwag na lang. Talaga wala mangyayari. Okay. Pero sige, gawin natin kung ano man yung mga dapat gawin
sa biyaya ng ating Panginoon. So we will be encouraged, we will be edified, and thirdly, we will be cheered. Alam mo ba yung cheer? C-E-E-R-E-D. Ibig sabihin po yung is from grief or trouble. Yung is ay mapagaan mula sa kalungkutan, mula sa trouble. Okay, parang pag nag-worry ka kasi andyan, yung mga nalulungkot ka, you are in trouble. Pero pag yung inisip mo ay mga mabubuting bagay, mga positibong bagay, yung kalalagayan mo, halimbawa, you are in trouble, or you are discouraged, or anuman mga naranasan mo, you are worried, you will be cheered. Wow! Sa halip na worry, kagalakan ang maghahari sa iyong puso. Dulot ng pag-iisip ng mga positibong bagay. Kaya nga, napakahalaga po na tignan natin ang mga itong mga effective ways on how to get rid of worries. Karanasan po yan na Apostle Paul at mismo ang Diyos nang nagsasabi sa atin itong paraan na ito upang tayo ay makaalis sa mga worries na yan. Don't let worry or trouble to get hold of you. Ibig sabihin, nag-uumpisa pa lang yan, idulog mo na kagad sa Panginoon, mag-isip ka na kaagad ng positibo. Pero kung tuloy-tuloy yan, hindi mo dinudulog sa Panginoon at patuloy pa rin mag-isip ka ng masama at negatibo, ay lalala yung worries mo, lalala yung takot mo, lalaya yung trouble na iyong nararanasan o nararamdaman. And never allow worry to dominate your heart and mind. And dyan lang lagi yung solusyon. We are to give them to the Lord. We are to think positively. Yan po lagi ang isipin natin dapat kung nandoon na tayo na nag-start na yung worry sa atin, nawa maisip natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. And worry or trouble, ito ang tatandaan natin, is a devil's tool to weaken believers emotionally, physically, and even spiritually. Pag devil tool po yan, hindi po talaga okay yan. Huwag nating hayaan na yung gamit ng dyablo upang tayo ay panghinaan, ay magtuloy-tuloy sa atin. Yan. So nawa maisip natin yan, pagka nag-worry na tayo, ay ito yung tool ng dyablo upang ako'y manghina. Okay? So kagad-agad, maalala natin itong mga effective ways on how to get rid of worries. Get rid of worries by giving them to the Lord and by thinking positively. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin.